Magandang gabi mga ka-amazing! Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories at narito tayo ngayon para sa isang kwentong magpapakaba, magpapaisip at magbibigay sa atin ng mga hindi inaasahang aral. Handa na ba kayo? Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Estudyanteng Nawawala sa Klase. Kaya, mga ka-amazing, simulan na natin ang kwento. Sumama kayo sa amin sa isang paglalakbay na magbubukas ng mga mata at magdadala ng bagong pananaw sa bawat kaluluwa. Huwag palampasin ang bawat sandali at maglakbay na tayo sa mga kalsadang hindi pa natatahak. Tara, magsimula na tayo. Nagsimula ang lahat sa silid-aralan ng Grade 10 Rizal sa Silangan National High School. Isa itong tipikal na public school. May mga sirang bentilador, luma ngunit matibay na upuan, at mga estudyanteng tila lumalaban sa antok at init habang pinipilit unawain ang bawat aralin. Si Ma'am Letty, isang veteranong guro ng Filipino, ay kilala sa pagiging istrikto pero makatarungan. Isang araw, habang nagche-check ng attendance, napansin niya ang isang kakaibang bagay. "Reyes? Martin?" tawag niya. Tumango ang binatilyong nakaupo sa likurang bahagi ng klase. Maputla ito, laging tahimik at bihirang makipag-usap. Palagi rin itong nakasuot ng parehong kulay abong hoodie. Kahit pa mainit ang panahon, "Present po," sagot ni Martin, halos pabulong. Hindi niya ito pinansin noon. Maraming estudyanteng mahiyain. Ngunit napansin niya na si Martin ay hindi kailanman sumasagot sa recitation. Hindi rin ito nagpapasa ng takdang aralin. Ngunit palaging present. Isang araw, kinausap niya si Ma'am Sandra, ang guidance counselor. "Si Martin Reyes ba ay may record sa inyo?" Tahimik siya pero lagi kong nakikita sa klase. Napatigil si Ma'am Sandra. "Martin Reyes, Ma'am Letty, wala po tayong estudyante sa current list na ganyan ang pangalan." Nanlamig ang katawan ni Ma'am Letty. "Hindi pwede yon. Palagi siyang nasa klase ko. Nakaupo sa likod, maputla, tahimik. Hindi siya namamansin, pero present lagi." Nagdesisyon silang balikan ang mga enrollment records. Wala nga. Wala ni isang papel, larawan o form na nagsasabing si Martin Reyes ay rehistrado bilang estudyante. Hindi mapakali si Ma'am Letty. Kinausap niya si Liza, isa sa mga aktibong estudyante. "Liza, kilala mo ba si Martin Reyes? Yung nakaupo sa likod malapit sa bintana?" Natigilan si Liza. "Ma'am, may mga pagkakataong parang may nakaupo roon. Pero hindi ko po maalala na may nagpakilalang Martin sa amin." Lalong nagulo ang isip ng guro. Nagdesisyon siyang bantayan si Martin pagkatapos ng klase. Habang pauwi na ang mga estudyante, si Martin ay naiwan pa rin sa kanyang upuan. Tumayo ito, tahimik at lumabas ng silid. Sumunod si Ma'am Letty. Dahan-dahan, hindi nagpahalata, lumakad si Martin sa lumang covered court ng paaralan at lumiko patungo sa luma at abandonadong klinik sa likod ng gusali. Noon pa man, may kwento na sa faculty na may multo raw sa lugar na iyon, pero di ito pinapansin ng karamihan. Pagpasok ni Martin sa loob ng madilim na klinik, bigla itong naglaho. Hindi siya lumabas. Walang aninong lumitaw. Wala na nang sumilip si Ma'am Letty, malamig ang loob. Halos wala nang kagamitan sa loob, liban sa lumang stretcher at basag na salamin. Ngunit may isang lumang larawan sa sahig
Pinulot niya ito. Sa lumang ID picture, nakita niya ang mukha ni Martin. Nakalagay ang pangalan, Martin D. Reyes, Grade 10 Rizal, 2018. Pero 2025 na ngayon, bulong niya sa sarili. Sa sumunod na araw, dumating si Ma'am Letty sa klase. Pale at halatang walang tulog. Ngunit naroon pa rin si Martin. Nakaupo, tahimik, at sa sandaling-sandali, napatingin ito sa kanya. Ngayon lang siya tumingin ng diretso at ang mga mata nito ay tila walang buhay. Itim, malalim, malungkot. At sa mismong araw na iyon, may isa pang estudyante ang nagsabing, "Ma'am, di po ba yung upuan sa likod ay para kay Mang Ernesto, ang janitor na namatay sa aksidente doon sa klinik noong 2019? Hindi na halos nakatulog si Ma'am Letty sa gabi. Paulit-ulit sa kanyang isip ang hitsura ni Martin. Maputla, walang emosyon, at ang matang tila sumisilip sa ibang dimensyon. Ngunit bilang guro, kailangan niyang pumasok. Hindi niya pwedeng ipakitang natatakot siya. Isa pa, baka pagod lang siya, baka guni-guni lang ang lahat. Kinabukasan, maagang dumating si Ma'am Letty sa eskwelahan. Gusto niyang masigurado kung darating si Martin. Alas 7 pa lang ng umaga, naroon na siya sa classroom. Walang tao, tahimik. Ngunit ilang minuto pa lamang ang lumipas, may narinig siyang langit-ngit ng pinto. Bumukas ito ng marahan at may pumasok na estudyanteng nakayuko. Si Martin. Pumasok ito at umupo sa likod, sa dating upuan niya. Parang walang nangyari. Parang normal lang ang lahat. Nang dumating na ang ibang estudyante, hindi nila ito pinansin. Tulad ng dati, tila hindi nila siya nakikita. Dito na nagdesisyon si Ma'am Letty na kumilos. Lumapit siya kay Sir Jojo, ang guro sa araling panlipunan na mahilig sa mga urban legend ng paaralan. "Sir Joe, totoo ba yung kwento tungkol sa estudyanteng namatay dito dati?" tanong niya. Tumango si Sir Jojo, napabuntong hininga. Matagal ko nang narinig ang tungkol kay Martin Reyes. Siya raw ay estudyanteng namatay sa field trip nila sa bundok noong 2018. Nadulas at nahulog sa bangin. Pero bago siya namatay, nabalitaan kong pinangarap talaga niyang makapagtapos ng high school. Nanindig ang balahibo ni Ma'am Letty at may nakakita sa kanya pagkatapos ng insidente. Wala raw. Pero may mga guro noon na nagsabing nakikita nila siyang nakaupo sa klase. Nasa likod, tahimik, pero lagi raw present. Akala ko tsismis lang. Hindi na nagsalita pa si Ma'am Letty. Binalikan niya ang kanyang silid-aralan na may dalang kaba. Pagpasok niya, naroon pa rin si Martin, nakaupo, nakatingin sa pisara. Nagdesisyon siyang kausapin ito. "Martin," mahina niyang tawag. Dahan-dahang tumingin si Martin sa kanya. "Opo, ma'am. Alam mo bang matagal ka nang wala?" Tahimik lang ang binatilyo. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito ng malinaw. "Gusto ko lang pong makatapos. Pangako ko po yon kay nanay." Lalong nadurog ang puso ni Ma'am Letty. Isang kaluluwang hindi matahimik dahil sa pangarap na hindi natupad. "Martin, gusto mong tulungan kita?" Tumango ito dahan-dahan. May mga luhang pumatak mula sa kanyang mapupungay na mata. Mga luhang tila hindi na kayang pigilan ng panahon. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, nagpatawag si Ma'am Letty ng espesyal na proyekto para sa kanyang klase. Bawat estudyante ay kailangang gumawa ng isang dedikasyon para sa mga nawawalang pangarap. Isa sa mga estudyanteng si Jerome ang nagtaka. "Ma'am, bakit po para po itong tribute?"
Ngumiti lang si Ma'am Letty kahit may lungkot sa mga mata. Habang binabasa ng mga estudyante ang kanilang mga gawa, tahimik lang si Martin. At habang ang huling estudyanteng si Liza ay nagbabasa ng tula, napansin ng guro ang kakaiba. Unti-unting lumalabo ang anyo ni Martin. Nakatayo ito ngayon, ngunit parang unti-unti itong hinihigop ng liwanag mula sa bintana. At bago ito tuluyang mawala, ngumiti ito sa guro. Ang unang beses niyang nakita itong ngumiti. "Salamat po," bulong ni Martin bago siya tuluyang naglaho. Akala ni Ma'am Letty ay tapos na ang lahat. Ngunit kinabukasan, habang siya ay naglalakad sa pasilyo ng paaralan, may narinig siyang tawanan mula sa silid ng Grade 9 Bonifacio. At pagtungaw niya sa bintana, may nakita siyang binatilyong nakaupo sa likod. Maputla, tahimik, ngunit may bago ng suot. Isang estudyanteng hindi niya kilala, pero ang mukha, pamilyar. Makalipas ang isang linggo, hindi pa rin lubos na matahimik ang pakiramdam ni Ma'am Letty. Oo, nawala na si Martin sa kanyang klase, pero ang presensyang iniwan nito ay parang multong sumasabay sa kanyang bawat hakbang. Lumapit siya kay Ma'am Sandra, ang guidance counselor. "Ma'am, may bago ba tayong transferee sa Grade 9 Bonifacio?" tanong niya. Tumingin si Ma'am Sandra sa kanyang talaan. "Meron, pero kakaiba. Wala kaming record ng enrollment form. Pero dumating siya kasama ang isang matandang lalaki na nagpakilalang kamag-anak. Pangalan niya, Joshua D. Cruz." Napalunok si Ma'am Letty. "Joshua?" Sang-araw, habang nasa library si Kuya Migs, nakahanap siya ng lumang journal sa ilalim ng filing cabinet. Marumi at may bahid ng lumang dugo ang cover nito. Nakalagay sa unang pahina, "Akin to, Martin D. Reyes. Pangarap kong makatapos. Huwag niyo po akong kalimutan." Kinilabutan si Kuya Migs. Agad niyang ipinakita ito kay Ma'am Letty. "Ma'am, tingnan niyo po ito. Nakita ako sa library. Hindi, ito dapat nandito." O ni Migs habang nakakunot ang noo. Habang binubuklat ni Ma'am Letty ang mga pahina, napansin niya ang huling entry. "May nakita akong isa pa sa bintana ng klinik. Hindi ako nag-iisa." Samantala, si Joshua, ang bagong estudyante, ay nagsimulang magpakita ng kakaibang asal. Palagi itong naglalakad ng mag-isa sa likod ng gusali. Minsan ay nakikitang nakikipag-usap sa hangin. At minsan ay naririnig siyang bulong ng mga salitang hindi Tagalog, kundi Latin. Napansin ito ni Liza na minsang naiwang mag-isa sa classroom. "Joshua, sinong kausap mo?" tanong niya nang minsang masundan ang binatilyo sa may abandoned clinic. Lumingon si Joshua dahan-dahan at sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay naging itim, katulad ng kay Martin. "Hindi pa tapos ang lahat," bulong niya. "Hindi lang ako si Joshua." Sa gabing iyon, nagtipon-tipon ang ilang guro, kasama sina Ma'am Letty, Sir Jojo, Ma'am Sandra at Kuya Migs. "Tingin ko po, hindi lang si Martin ang multong pumapasok sa paaralan," ani Kuya Migs. "May sinusundan siyang iba o may sinasakop." Naglabas si Ma'am Sandra ng lumang folder mula sa archive. "Hindi ko dapat ito ilalabas pero tingin ko panahon na." Noong 1995, may estudyanteng nawawala sa parehong lugar, klinik din. Pangalan, Joselito Cruz. At ang larawan niya ay kamukha ni Joshua. Lahat sila ay napatingin sa isa't isa. Sa mga susunod na araw, mas dumami ang mga kakaibang insidente sa paaralan.
biglang nawawala ang ilaw sa bawat klase ni Joshua. May mga estudyanteng nananaginip ng isang batang umiiyak sa loob ng abandoned clinic. At isang hating gabi, si Aling Rosa ay nakitang umiiyak sa harap ng paaralan. Sila'y nagbabalik, aniya, mga batang hindi natapos, mga pangarap na naputol. Sa gitna ng lahat ng ito, isang estudyanteng babae ang nagpakita ng kakaibang koneksyon sa espiritu. Si Ana, bagong lipat mula sa Maynila, tahimik at may kakayahang makakita ng kaluluwa. Siya ang unang nakakita sa aninong sumusunod kay Joshua. Hindi lang isa ang multo sa paaralan natin, sabi niya kay Ma'am Letty, at ang klinik ay isang portal. Sa loob ng klinik sa tulong ni na Kuya Migs, Ana at Ma'am Letty, nagdesisyon silang pasukin ang abandonadong klinik isang gabi ng Biyernes pagkatapos ng klase. Pinakiusapan nila si Mang Temyong, ang security guard, na huwag silang isumbong basta't mag-ingat lang sila. Dalang flashlight, rosaryo at ang journal ni Martin, tumungo sila sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pagpasok nila sa klinik, ramdam agad ni Ana ang bigat ng hangin. May presensya rito, marami sila. Mga kaluluwang hindi nakatawid, sabi niya habang hawak ang kanyang kwintas na may pulang kristal. Napansin nila ang lumang kama na may mga ukit sa gilid, mga hindi kilalang simbolo, mukhang sinaunang sulat. Latin to, ani Kuya Migs habang kinukuhanan ng litrato. Tumango si Ana. Ito ang dahilan kung bakit naging portal ang lugar na to. Isa itong dating infirmary noong panahon ng giyera. Maraming sundalong sugatan ang namatay dito. At hindi lahat ay binigyan ng tamang libing. Habang iniikot ni Ma'am Letty ang silid, nakita niya sa isang sulok ang lumang kabinet. Nang buksan ito, bumagsak ang isang kahon. Pagkakuha niya, bumungad ang mga lumang ID ng mga estudyante, pawang mga nawawala. Joselito Cruz, 1995. Maria Liza San Miguel, 2002. At maging ang ID ni Martin Reyes. Hindi lang pala si Martin ang multong pumapasok. Marami sila, bulong. Ni Ma'am Letty, biglang lumamig ang paligid. Naputol ang liwanag ng flashlight. Tumayo si Ana sa gitna ng silid, nakapikit at nagsimulang magdasal. Ngunit hindi ordinaryong dasal ang lumabas sa kanyang bibig. Ito ay parang sinaunang panalangin. Domine, liberate animas captivis, aperi portas lucis. Panginoon, palayain mo ang mga kaluluwang bihag. Buksan mo ang mga pintuan ng liwanag. Nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid. Lumitaw si Martin sa likod ng lumang stretcher. Sa tabi niya, si Joselito. Sa bawat kanto ng silid, may mga batang estudyanteng unti-unting lumilitaw. Lahat maputla, malungkot ang mga mata, ngunit tila may pag-asang sumisibol. Gusto naming lumaya, sambit ni Martin. Pero may isa sa amin, ayaw pa, siya ang nagbabantay sa portal. Siya ang sumasakop sa mga kaluluwang bagong patay. Lumapit si Joselito, ngayon nakatingin kay Joshua na nasa likod ni Ma'am Letty. Joshua, o dapat kong sabihing Amahilas. Ang katotohanan kay Joshua, Amahilas na paatras si Joshua. Ngayon ay nanlilisik na ang kanyang mga mata. Ang tinig niya ay naging garalgal, boses ng matanda na may galit sa bawat salita. Hindi ako aalis. Dito ako pinatay. At dito rin ako maghihiganti. Nagsimulang magbago ang kanyang anyo. Ang dating anyong estudyante
ay unti-unting naging anino, itim, mahaba ang mga kuko at may bitbit na kadena ng mga nawawalang kaluluwa. Siya si Amahilas, isang espiritong sinumpa mula pa noong panahon ng giyera. Isa siya sa mga pinahirapan at pinabayaan sa lumang infirmary. Hindi siya matahimik at sa halip na lumisan, nagdesisyong kontrolin ang mga bagong kaluluwang nawawala upang bumuo ng sariling klase ng mga patay. Ngunit si Ana, matatag, ay humakbang sa gitna. Hindi mo sila pagmamay-ari, aniya. Aisha, oras na para wakasan ang pagdurusa mo. Sa gitna ng dasal, ang pulang kristal sa kanyang kwintas ay kumislap. Naglabas ng malakas na liwanag na tila lumusot sa bawat sulok ng klinik. Ang mga kaluluwang bihag ay isa-isang bumitaw mula sa kadena ni Amahilas. Lumapit si Martin kay Ma'am Letty. Salamat po. Ma'am Mercy Shitueno, Mayam. Ipagpatuloy niyo po ang pagtuturo sa mga katulad ko. Hindi man kami nakatapos, alam naming may nagtangkang intindihin kami. Isang ngiti ang iniwan ni Martin bago siya tinangay ng liwanag. Kasama si Joselito, Liza at iba pang nawawalang kaluluwa. Ngunit si Amahilas, bago tuluyang mawala, ay nagbanta. Babalik ako kapag may isa na namang batang pinabayaang mangarap. Nang gumising si Ma'am Letty, nasa klinik pa rin sila. Maaliwalas na ang paligid, wala na si Joshua. Ngunit natira sa sahig ang kwintas ni Ana. Pumutol ito habang naglalabas ng liwanag. Sa araw ring iyon, sinarado ang lumang klinik at ginawang museo ng mga alaala sa tulong ng mga guro at estudyante. Ngunit minsan, sa tuwing sasapit ang 3:00 ng hapon, may mga batang nagsasabing may nakikitang lalaki sa bintana ng dating klinik. Tahimik, nakangiti, at may hawak na lumang notebook. Makalipas ang 2 buwan, naging opisyal na pasyalan ng mga estudyante at guro ang dating abandonadong klinik. Ngayon ay tinawag na museo ng mga alaala. Ipinapakita rito ang mga kasaysayan ng paaralan, mga lumang larawan, gamit ng mga dating guro, at mga memorabilia mula sa mga estudyanteng matagal nang nawala. Isa sa mga pinakapinupuntahan ng mga bisita ay ang Silid ng Mga Nawawala, isang bahagi ng museo na inialay sa alaala nina Martin, Joselito at iba pa. Ngunit hindi natapos ang kwento sa muling pagbubukas ng lumang silid. Isang araw, habang naglilinis si Ella, isang grade 10 student at part-time museum assistant, napansin niyang nakabukas ang lumang drawer sa likod ng exhibit. Doon niya nakita ang isang lumang cassette tape na may sulat. "Huwag niyong pakinggan kung mag-isa ka." Dahil sa kuryosidad, dinala niya ito sa bahay. Ginamit niya ang lumang cassette player ng kanyang lolo at pinatugtog ito. Sa simula, mahina lang ang tunog. May naririnig siyang tunog ng mga yapak, boses ng mga batang nagdarasal. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, may boses ng lalaki. Hindi lahat ng pumasok sa portal ay nakatawid. Kasabay nito, sumiklab ang ilaw sa kanyang kwarto. Bumukas ang pinto kahit walang hangin at sa salamin nakita niya ang sarili. Pero may nakatayo sa kanyang likuran, isang batang babae na nakaputing uniforme, umiiyak ng dugo. Bagong karakter, Ella Mariano, grade 10, masigasig na estudyante at asistantang museo ng mga alaala. Mapagmatyag, matapang at may likas na kuryosidad sa kasaysayan ng paaralan. Zeren, tahimik at may pagka-antisosyal,
na grade 11 student. May kakaibang koneksyon sa lumang cassette tape. Akala ng lahat ay wala siyang pakialam, pero siya lang ang tunay na nakakarinig ng boses sa likod ng tape. Kinabukasan, pumalik si Ella sa paaralan at agad kinausap si Ana. Ana, may pinakinggan akong kaset kagabi. At simula noon, may sumusunod na sa akin. Tinititigan ako kahit sa salamin. Nagbago ang ekspresyon ni Ana. Ang tape, may alingaw-ngaw ng kaluluwang hindi nakatawid. Kapag pinakinggan mo, binubuksan mo ulit ang daanan. Isang uri ng panibagong portal. Muling tinawag ni na Ana, Ma'am Letty at Kuya Migs ang lumang grupo. Kasama na ngayon si Ella at si Siren na biglang lumapit sa kanila sa library at bumulong. Alam ko kung saan nagtatago ang isa sa kanila. Ang basement na hindi matagal nang binuksan ayon kay Siren, may lumang basement sa ilalim ng admin building na hindi pa nabubuksan simula pa noong dekada 80. Ayon sa kanyang lolo, dating janitor, ito raw ang orihinal na silid ng records, ngunit isang araw ay bigla na lang isinara. Ilang araw pagkatapos ng pagkakabukas ng museo, nakakarinig na siya ng boses na bumubulong sa kanya mula sa mismong sahig ng library at sinasabing, ibaba mo kami. Nang suriin nila ang lumang mapa ng school grounds, natuklasan nilang may trapdoor nga sa ilalim ng isang lumang bookshelf. Sa gabing walang tao, nagtungo sila roon. Pinilit nilang buksan ang trapdoor. Mabigat, amoy amag at dumi. Pero pagpasok nila, bumungad ang napakadilim na basement na puno ng lumang school files, sirang upuan at mga pader na may nakasulat na, ilang beses ka ba dapat mamatay bago ka matahimik? Isa-isa silang nakarinig ng mga pamilyar na boses mula sa nakaraan. Ma'am Letty, salamat. Boses ni Martin. Bakit niyo kami iniwan sa dilim? Boses ng batang babae. Hindi kami multo. Kami alaala ng mga pinabayaang pangarap. Boses ng isang matandang lalaki. Kanang, dulo ng basement may isa pang pinto. Lumang-luma, may kandado na may ukit na mukhang isang mukha ng bata na nakangiti pero may luha. Hawak ni Siren ang cassette tape. Nang ipatugtog niya ito sa loob, ang kandado ay kusang bumukas. Pagbukas ng pinto, isang malamig na hangin ang humampas sa kanila. Naroon ang silid na puno ng lumang uniform, sapatos at ID cards na pawang mga hindi na ibalik sa pamilya. At sa gitna, isang batang babae na nakaupo sa silya, umiiyak at pabulong na umaawit ng isang lumang lullaby. Sino siya? Tanong ni Ella. Sumagot si Ana. Halos pabulong. Siya ang una. Siya ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat. Ang batang babae sa basement tahimik na lumuluha ang batang babae. Nakasuot siya ng lumang uniform ng paaralan, puti at asul. Pero halos hindi na makita ang kulay sa dami ng lumang dugo at alikabok. Nakaupo siya sa isang lumang silya na parang trono sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang kanta ay isang lullaby na Tagalog. Luman at halos hindi maintindihan. Parang awitin ng isang inang iniwan ang kanyang anak. Lumapit si Ana, dahan-dahan. Anong pangalan mo? Lumingon ang bata. Mabagal, maputla. Ngunit ang mga matay wala ng puti. Itim na itim, parang bangin. Luisa, ang mahinang sagot. Luisa, ulit ni Ma'am Letty. Anong ginagawa mo rito sa ilalim? Kailan ka pa dito? Tumingin si Luisa sa kisame. Matagal na.
Mas matagal pa kaysa kay Joselito. Mas matagal pa sa lahat. Napatingin siya kay Zyren. Ikaw ang huling anak ng taong pumatay sa akin. Ang lihim ni Zyren nagulat ang lahat. Napaatras si Zyren. Ako? Hindi ko alam. Anong ibig mong sabihin? Biglang nanginginig si Luisa. Nagsimulang mag-flash sa mga pader ang mga larawan ng lumang paaralan. Puno ng estudyanteng umiiyak. Dugo ang sahig, mga guro na tila galit habang may hawak na pamalo. At sa gitna ng lahat, isang lalaking may hawak na whistle at logbook, ang dating headmaster noong 1978. Pangalan, Arnaldo Salcedo. Ang lolo ni Zyren, siya ang unang nagkulong sa akin. Pinaniwalaan niyang ako'y sinaniban. Pero isa lang akong batang may kakayahang makakita ng mga kaluluwa. Natakot siya at kinulong ako rito hanggang mamatay ako sa gutom at lamig. Hindi makapagsalita si Zyren. Napatitig na lang siya sa kanyang mga kamay. Pagpapalaya kay Luisa sumigaw si Ella. Hindi kasalanan ni Zyren ang ginawa ng lolo niya. Hindi niya ito pinili. Ngunit nagsimulang manginig ang paligid. Tumataas ang presyo ng hangin sa loob ng basement. Tumitirik ang ilaw ng flashlight nila at ang kwintas ni Ana ay sumisiklab. Luisa, sigaw ni Ana. Kung talaga'y gusto mong lumaya, kailangan mong patawarin ang nakaraan. Hindi ka makakatawid kung puspos ka pa ng galit. Umiyak si Luisa. Sa unang pagkakataon, lumabas ang puti sa kanyang mga mata. Gusto kong makalimot. Gusto kong matahimik. Lumapit si Zyren at inilabas mula sa kanyang bulsa ang cassette tape. Ito ang boses mo, hindi ba? Yung kanta mo. Tumango si Luisa. Pinatugtog ni Zyren muli ang tape. Ngayon ay malinaw na ang awit. Lullaby. Isang ina ang inaawit ito para sa batang nawawala. Himbing ka na, aking anak, wag nang lumuha. Ako'y narito lamang. Si Luisa ay napapikit. Umaliwalas ang kanyang mukha. Ang mga anino sa pader ay nawala at unti-unting nabalot ng liwanag ang buong basement. Ngunit isang itim na anino ang naiwan habang papalapit si Luisa sa liwanag, lumingon siya. Hindi pa tapos ang lahat. May isa pa. Siya ang tunay na dahilan ng mga portal. Hindi lang ako. Hindi lang sina Martin o Joselito. Siya ang nagpapakain ng galit sa mga alaala. Biglang nagdilim ang basement. Isang itim na anino ang bumalot sa buong paligid. Mas malaki pa kay Amahilas. Wala itong anyo. Parang usok na may mata. At mula sa dilim, isang boses ang narinig nila. Kayo'y aking klase. Ako ang guro ng mga nawawala. At ang leksyon ay hindi patapos. Ang guro ng mga nawawala mula sa madilim na ulap ay lumitaw ang hugis ng isang tao. Matangkad, payat, nakasuot ng lumang barong Tagalog na kulay abo. Tila galing pa sa panahong Kastila. Ang mukha nito ay walang balat, puto, may sunog na marka at ang mga mata ay tila walang kaluluwa. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang lumang chalkboard pointer na may mga sugat na tila hinampas ng paulit-ulit. Siya ay kilala bilang Maestro Silvino. Ako ang unang guro ng paaralang ito. Ako ang nagturo ng disiplina. Ako ang nagpatupad ng kaayusan. Ngunit sa huli, ako rin ang isinakripisyo. Nagsimulang manginig ang paligid. Tumutulo ang tubig sa kisame ng basement. Ang mga lumang papel sa paligid ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa.
Sa sahig lumilitaw ang mga pangalan ng mga estudyanteng nawawala. Bawat isa ay lumalabas sa tinta na tila dugo. Lumingon si Ma'am Letty. Si Maestro Silvino may nabanggit sa luma naming faculty file tungkol sa isang guro na pinaniniwalaang nasiraan ng bait at ikinulong ng mga pare noong Spanish era. Tumawa ang anino, hindi ako nasiraan ng bait. Ako'y naging daluyan ng mga alaalang pinilit ninyong ibaon. Sa bawat estudyanteng pinabayaan, sa bawat batang pinatahimik, doon ako lumalakas. Biglang may bumalot na anino kay Ana. Tumalsik siya sa pader. Si Ella ay napasigaw. At si Siren ay sinubukang lumapit ngunit tinulak ng lakas ng hindi nakikitang hangin. Humigpit ang hawak ni Maestro Silvino sa kanyang chalkboard pointer. Simula ngayon, ang klase ay hindi na matatapos. Lahat kayo'y bahagi ng aking leksyon. Pagdating ni Mang Temyong biglang bumukas ang trapdoor mula sa itaas. Isang ilaw ang bumaba mula sa itaas. Dala ito ni Mang Temyong, ang matandang gwardya na dati walang imik. Hindi ko na kayang manahimik. Panahon na para wakasan to. Hawak niya ang isang lumang libro. Ang libro ng mga naliligaw. Isang librong itinago sa faculty archives na naglalaman ng mga pangalan ng mga estudyanteng nawawala at ang mga ritual para ilipat ang kanilang alaala sa liwanag. Lumapit siya kay Ella. Ikaw ang may puso. Ikaw ang kailangang magsalita ng huling linya. Ang ritual ng paglaya habang hinaharangan ni Ana at Siren si Maestro Silvino. Pinuksan ni Mang Temyong ang libro at tinuro kay Ella ang huling pahina. Naroon ang isang panalangin nakasulat sa lumang Tagalog. Basahin mo habang hawak mo ang cassette tape. Siya ang magiging susi. Huminga ng malalim si Ella at nagsimula. Sa ngalan ng mga boses na pinatahimik, sa ngalan ng mga batang iniwan, binubuksan ko ang ilaw para sa inyong alaala. Lumaya kayo, lumaya na kayo. Muli, sumiklab ang kristal ni Ana. Ang basement ay nabalot ng liwanag. Isa-isang lumilitaw ang mga batang nawawala sa paligid nila. Nakangiti, umiiyak, humahawak sa kamay ng isa't isa. Ngunit si Maestro Silvino ay nagsimulang masunog. Ang anino niyang bumabalot sa basement ay naglalagablab. Hindi, patutapos. Hindi pa lahat ay handang makalimot. Bago siya tuluyang lamunin ng liwanag, iniwang nakatayo si Silvino sa gitna. Ngunit hindi na galit, kundi malungkot. At sa huling sandali, tila binulong niya, hanapin niyo ang silid na walang pinto. Pagbalik sa itaas ng matapos ang ritual, nawala ng malay si Ella. Si Ana ay nagising na may bagong marka sa kanyang palad. Hugis araw na may mata sa gitna. Si Siren ay tahimik. Hawak-hawak pa rin ang cassette tape, ngunit hindi na ito gumagana. Sinarado muli ang trapdoor, ngunit alam nilang hindi patapos ang lahat. Sa labas ng Museo ng Mga Alaala, may bagong pinturang lumitaw sa pader. Isang pintuang itim, walang hawakan, walang bisagra. At sa ilalim nito, nakasulat sa pulang chalk, Silid 0. Makalipas ang ilang linggo, muling bumalik sina Ella, Siren, Ana at Ma'am Letty sa paaralan. Hindi na sila binabagabag ng multo, wala nang mga aninong sumusunod. At ang Museo ng Mga Alaala ay naging opisyal na bahagi ng kurikulum ng paaralan bilang paraan ng paggunita sa mga nawawalang estudyante. Ngunit isang gabi, tumunog ang cellphone ni Siren
May video file na hindi niya kilala ang pinanggalingan. Binuksan niya ito at ang una niyang narinig ay ang boses ni Luisa. Zeren, ang liwanag ay panandalian lamang. Ang mga pader ay muling bibitak. Silid 0 ay bumukas na. Pagpasok sa silid 0 muling nabuo ang grupo. Pinuntahan nila ang pintuang itim sa likod ng museo. Wala itong hawakan, ngunit nang hawakan ni Ella ang pinturang pulang tsock, bigla itong nagbukas. Sa loob, wala ng dingding. Tila walang hangganang silid, itim, malamig at walang tunog. Tanging mga lumulutang na alaala ang makikita. Laruan, lumang papel, mga larawan ng batang umiiyak, sapatos na puno ng putik, at tunog ng malalayong tinig na humihingi ng tulong. Ito, ang puso ng paaralan, sabi ni Ena, habang hawak ang kristal. Dito itinatapo ng mga alaala na ayaw tanggapin ng kasaysayan. Biglang may lumapit na anyo sa kanila. Isang batang lalaking walang mukha, puti ang mata, at tila hindi tumitigil sa pag-iyak. Ang kanyang katawan ay yari sa usok at sa kanyang dibdib ay may nakaukit. Ako ang nakalimutan. Tumango si Ma'am Letty. Siya ang pinagmumula ng sumpa. Bawat batang hindi pinakinggan, bawat kwentong binaliwala, siya ang nagsisilbing imbakan. At kapag napuno na siya, sisingil siya. Napansin ni Zeren na unti-unti nang nagiging abo ang kanyang mga daliri. Si Ana ay duguan na ang ilong. Si Ella naman ay hindi na nakakarinig. Ang lahat ay tila pinapahina ng presensya ng nakalimutang bata. Biglang lumitaw si Mang Temyong, dala ang libro. Hindi sapat ang pag-alala. Kailangang tanggapin. Kailangang isulat muli. Inabot niya kay Ella ang huling pahina ng libro. Wala itong sulat. Blanko. Ella, ikaw ang bagong tagapag-ingat ng mga alaala. Isulat mo ang kanilang kwento, isa-isa. Habang isinusulat ni Ella ang pangalan ni Luisa, Joselito, Martin, at iba pang estudyanteng nawawala, unti-unting lumiwanag ang silid. Ang bata ay huminto sa pag-iyak. Unti-unting nagkaroon ng mukha. At sa huli, ngumiti siya. Salamat, hindi na ako nakalimutan. Muling bumalik ang liwanag na walang parang bula ang silid 0. Nang dumilat si Ella, nasa loob na ulit sila ng museo. Wala na ang pinto, wala na ang anino. Ang lahat ay bumalik sa dati. Ngunit sa tuwing may magbubukas ng museo ng mga alaala, may isang lihim na silid na para lamang sa mga mapagmatsyag. Isang silid na nagsusulat ng kwento ng bawat estudyanteng pinakinggan at ng bawat multong natulungan, at diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa inyong pakikinig, pagsubaybay, at pagtangkilik sa ating kakilakilabot at kahindik-hindik na kwento. Sana'y kinilabutan kayo, napaisip, at lalong na-curious sa mga kwento ng ating mga nawawalang alaala. Ako si Amazing A, ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. And ako'y taos-pusong nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo. Huwag kalimutang i-like, share, comment at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan, katatakutan at misteryo. Hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing, paalam!